God is able. From disability to possibility. I am able because God is able. I am able because God is able. I am able because God is I am able. able because God is able. Able Talk. Kaya mo, kaya ko. Yan po, isang bagong taong pinagpala ni Lord. Magandang umaga, hapon, gabi, saan man kayo sa mundo. Tayo po ay nasa God is Able, mga kaagapay. Tayo ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at tayo rin po ay napapanood sa Facebook Live. At bukod dyan, tayo din na napapanood sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating partner television channel, ang channel 185 sa GCTV sa inyong cable television tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing linggo. Ang God is Able ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at maaari niyo po kaming i-message kahit ngayon po sa mga nanonood sa Facebook. Pwede na po mag-comment sa Facebook stream ni 702 DZAS. Pwede rin bumate ng inyong New Year's greetings at mag-share ng inyong mga New Year's prayers. At pwede rin po mag-message sa smart number natin 0999-223-5675 at sa ating Globe number 0916-296-6620. Pwede rin tayo tumawag sa landline, that's 8654-3322, local 401. Binabati po natin lahat po tayo ng isang pinagpalang bagong taon na mapuno, mapuspos at pag-umapawin ng pag-asa. Yung tema nga ho ng anibersaryo ng 702 DZAS, Hope Overflows. At sa bagong taon, napakaganda lang ho balikan, sariwain at syempre ibahagi ang ating pag-asa. Kapag tayo po ay may Kristo sa buhay po natin, tayo po ang tunay na may pag-asa. Yung pag-asang hindi na ho nakadepende ho sa nangyayari sa isip at puso natin o sa paligid natin, though naapektuhan pa rin tayo, hindi na ho tayo masyado ho nakadepende ho sa nakikita ho natin o sa mga nais natin. Ito na po ay ayon na po at consistent at dumadaloy na po sa puso at kabutihan ng Diyos. And I pray that this new year tayo po lahat ay napuspos ho ng hope at pinangahawakan natin yung pag-asa na meron tayo. Ang atin pong mga kagapay na persons affected by disability, pinapanalangin po namin sa God is Able na matagpuan nyo rin po si Kristo bilang inyong pag-asa sa buhay ngayon, magpakailanman, at nawa ang pag-asa natin, ang mag-inspire sa atin ng mga motivation na para magpatuloy pa, lumaban pa, mangarap pa, gumawa pa ng mga magagandang bagay sa buhay this new year. So naman po ang pinagpe-pray ninyo, ano man po ang nakikita ninyo para sa bagong taon natin, kung si Kristo ang pag-asa natin, ay tiyak, may mga magagandang bagay na mangyayari dyan. Just focus on Jesus. At napakaganda lang po na sa atin hong New Year conversation today, tayo po ay mabe-bless ho ng presensya ho ng isang man of God, ng isang servant of God. At he will also talk about his life and his hope sa atin. Isa po siyang ama, asawa, at siya rin po ay pastor ho ng Revelation Church. Pero ang particular ho nating interest, saan ho siya dinala ng Panginoon dito ho sa lalawigan ng Zambales at sa mga buhay-buhay ho ng mga katutubo ho natin sa Zambales. At mangilan sa kanila ay bahod dyan na nakita ho natin noong 2021 ay yung mga atin ho mga persons affected by disability na mga katutubo. Isipin nyo po, meron po tayong mga kababayan na nabubuhay sa kabundukan, sa kagubatan o sa tabing ilog at dagat na apektado din ng kapansanan. Napakaganda lang ho sana na pasukin ang mundo nila, kilalanin ho sila, paglingkuran sila at dalhin ho yung pag-asa natin kay Jesus sa kanila. So without further ado, pakilala ko po ang ating special guest today, Pastor Alex Ruelo of Revelation Church. Pastor, good morning po at welcome sa God is Able. Good morning, Pastor Paolo. Good morning po sa lahat, sa mga nakikinig at taga-subaybay ng inyong pong programa. Welcome, Pastor Alex. At kung hindi lang ho alam ho ng ating mga kaagapay, ako po kung hindi ko nabasa ho sa FB page ng isang leading news network, si Pastor Alex po hindi lamang ho nagkakasal, siya po ay into digital media din po, at multimedia. At sa kanya ho, feature ho siya ng news site na ito, nung nag-conduct po siya ng mass wedding para sa mga katutubo natin sa Zambales. At siya pa ho yung nag-ooperate ng drone. Alam niyo po yung drone? Yung lumilipad-lipad na kumukuha ng video. Multitasking, talagang epitome ng multitasking pastor, si Pastor Alex. But before that, Pastor, kamusta ang Pasko at kamusta ang New Year? Ayos naman po. Well, basically,
we are driving back and forth sa Zambales, tas dito po sa church natin sa Sampaloc. Yung mga activities natin medyo puno ngayon dahil yun nga, alam niyo naman pagka Pasko, ang dami nating mga binibigyan ng mga tulong dyan at saka hopefully they will feel the Christmas as well sa maliit na halaga, sa maliit na regalo na matatanggap nila. Last couple of days we were in Zambales to give away slippers, pairs of slippers, kaya and then of course yung Christmas package nila, kaya na-busy kami. We crossed the Lahar and been to a lot of tribes. Actually, yung location kasi natin doon, hindi lang naman isang pwesto eh. They are in different mountains, from that mountain to the next mountain. So, you have to cross those places. Exciting yan, Pastor. Certainly sa second half of our conversation, pag-uusapan natin yung pagtawid-tawid nyo sa mga kabundukan ng Zambales at pag-abot sa mga katutubo natin, mga kaagapay natin dyan. Pero backtrack lang ako ng konti, Pastor, sa panawagan mo as a pastor. Knowing your background, or at least knowing the little I know about your background, siguro masasabi natin, hindi ka naman nagsimula na pastor ka agad eh. O tinawag ka agad sa ganitong klase ministry, let alone ministry sa Zambales. Pero maaari ma-share mo lang briefly sa amin, paano ka ba tinawag ni Lord into the pastoring ministry? Wow. Medyo matagal lang kwento na to, Pastor. Pero I grew up in a Christian family. My dad is also a pastor. Pero before naging pastor ang dad ko, he was a labor leader ng mga union, no? And then growing up, I see the ministry. We were in Zambales during that time na. Kakatapos lang din ng Mount Pinatubo eruption noon when my dad became a pastor. And then at a young age, I was already called to join the ministry, to become a pastor. I went to Bible school in 1998. I was the youngest pastor actually in Zambales, Pampanga, Zambales, Bataan during that time. I was 17 years old when I was pastoring a church already. And then, may maraming nangyari. Medyo hindi din maganda. I'm not proud of what I've done. But imagine, Bible school, na-kick out ako. They have to kick me out from the Bible school. But then I went to the States. Nagpunta ako sa America. I followed my dad in the US. And then I came back. When I came back, photographer na ako. Because I went to New York Institute of Photography nung nasa States ako. And then, pagbalik ko, I went to this studio, Imagination Photography Studio, under John Ong. Hindi ko naman ine-expect kasi expected ko, pagbalik ko, photographer na lang ako, hindi na ako magpapastor. Pero sabi nga hindi ka makakatakbo sa calling mo. So in the studio, we have our Bible studies, and then when you shoot, bago ka mag-shoot sa wedding, you have to pray for the couple and stuff like that. Maraming beses kapag nagpipray ako, after ko magpray, nagkukunyari ako na hindi na ako pastor photographer ako Pero lumalabas yata sa nakikita ng mga tao So after ko mag-pray, may lalapit sa akin, pastor po ba kayo? Hindi, photographer ako. Tapos after a while, yun, photography, and then I switched from photography to videography. Naging videographer din ako. So nag-juggle ako doon between photographer, videographer, until one day, sabi ni Jong sa akin, yung mentor ko sa photography, uy, merong ang COP, merong invitation na mag-Israel. During that time, we already started the church dito sa Sampaloc. Pinagpipreach niya ako pa minsan-minsan during that time. Sabi ko, sige na nga, sasama nga ako. Gusto ko lang makapag-travel and all. So, we went to Israel. But iba yung plano ng Panginoon. When we were in Israel, the Bible came alive. Parang, kasi nung nasa US ako, medyo nag-doubt ako sa maraming bagay. But then, yung travel namin sa Israel, I think yun yung turning point again. And then, unti-unti nagbukas yung mga opportunities
it happened na my dad came back to Zambales and started back yung ministry. Nag-join lang ako, tinulungan ko lang sila, doon lang kami nagta-tights. Parang gano'n lang, tulong lang, support lang financially. So yung tights namin from my business, doon namin nilalagay, tuwan-tuwa naman sila, ganyan-ganyan. So nai-invite ako mag-preach until one day, yun nga, na-meet ko yung mga katutubo because I was taking pictures of birds. Napunta ako doon sa bundok with them. Na-meet ko isa-isa. And then nakita ko, wow, grabe, ang dami palang churches doon. Kaya lang, sabog-sabog sila. Kanya-kanya. And most of them, wala lang, on Sunday, they preach and they are called pastors and stuff like that. Most of them are chieftains. Sila rin yung chieftain ng tribe o nung CTO na yon. But they are the pastors as well. So sabi ko, baka po pwede kami makatulong. I'm not promising anything, but anything that na help that will come in, I will give it to you or I will help you in any way. So doon nag-start yung ministry po natin sa mga katutubo. Thank you, Pastor, for sharing your life. Ang dami nangyari. I'm sure maraming detours, pero isa sa mga nakuha ko sa testimony ni Pastor Alex, kahit po minsan pasikot-sikot tayo sa buhay, pag tinawag tayo ni Lord, babalik at babalik pa rin tayo sa Kanya. And si Pastor pala, anak po pala kayo ng pastor, so I know, I believe your father really had a profound impact sa takbo ng buhay mo. But yun nga, napasok ka sa photography. So, kung merong running priest, meron palang vlogging pastor. si Pastor Alex photographed birds but also human beings. I also know you cover events like weddings. Kaya nga, ang ganda nung ginawa mo sa Zambales noong December. But yun nga, babalik ka rin. Kumbaga sa slogan ng mga OFW, babalik at babalik ka rin. And that's very inspiring sa atin mga kaagapay na kapag talaga tinawag tayo ni Lord, di lang as a pastor, but as someone who the Lord loves, who the Lord saves, and has a beautiful purpose in your life. Kahit minsan may mga 5 years, 10 years tayo in other places, in other countries, in a different lifestyle. And God has a work in your life, He will really call you back. At ang ganda lang ng pihit ni Lord. Of course, Revelation is based in Manila, pero may particular calling si Pastor sa Zambales. Pati doon sa Zambales, binalik ka rin ni Lord. Minsan tayo naghahanap ng panawagan sa malalayong lugar, okay naman pag-pray yun. Pero minsan yung nasa harapan na natin, yung ating kinalakihan, lalawigan, yung ating pamilya at community, yung pala doon tayo tinawag ni Lord. So, Pastor, ma-follow up ko lang sa kwento ng iyong panawagan. Sabi mo na napunta ka lang sa Zambales, tapos na-encounter mo yung mga people there. Paano mo nalaman na tinawag ka na ni Lord, dumalas dyan, at maybe in the future, pumirme dyan sa Zambales at mag-minister dyan as a pastor? Yun totoo. Ayoko na talaga magpastor. Masaya na ako sa ginagawa ko. Ayoko na magpastor And then, yun nga, when I started helping them out, we do medical missions and relief operations and stuff like that. Yung dad ko, tinatanong ako, ano pang plano mo dyan sa bundok? Magtatayo ka ba ng simbahan? Sabi ko, hindi ko alam Hindi ko alam pinapagawa ng Panginoon. Until one day, I was driving, going home from the mountain. Nireveal sa akin ng Panginoon. Sabi niya, Alex, hindi mo kailangan magtayo ng church. Kasi ang dami kong churches dyan. And then, kasi ang dami talaga nila. They are concrete and well-constructed na building or na structure. Yung iba pa nga nilang building, hindi na gumagana, nasira na. So parang, Lord, so anong gusto mong gawin ko? Sabi niya, you help my leaders. You help the pastors. So yun po yung naging ministry ko ngayon. We've been helping the pastors, discipling them, bringing them back into yung better education. Sana nga makapag-educate pa kami, magkaroon kami ng Bible school na talagang regular man lang sila ma-feed. Kasi they need feeding. That's what they need. The passion, the desire to run a church or to lead people, andun But we want to educate them more. So, yun yung naging calling ko, to just really help and support the pastors.
So, hindi ko kailangan magtayo ng church, ang daming churches. But, Amen. to just really educate the pastors. Ganda nun, mga kagapay. Nakita ni Pastor Alex kasi a lot of us are very good and desire starting ministries. Pero minsan yung pinapasimulan ni Lord is just about continuing another ministry that has been started already. Yun nga, mentoring people who need equipping, who need education, who need experience and skills. Ganda lang. And isa ko napulot dun sa calling ni Pastor Alex, yung pagiging sensitive niya sa leadings ng Holy Spirit. Like yun, inuwi siya ni Lord from the States, napunta siya ng Zambales, seemingly on random trips, pasali-sali lang siguro yun. Sabi niya sa mga medical missions, ayaw pa nga niya magpastor na. Pero kita nyo mga kagapay, because he was present and he was just observing things, following the leading of the Holy Spirit, lalong pinagtibay lang ni Lord yung calling niya sa life natin. So magandang New Year tip yan para sa atin mga kagapay. Tignan mo lang kung saan ka nililid ni Lord. Tignan mo kung nung nasa paligid mo. Again, it's okay kung tinawag ka ni Lord to something far away, something big, a big platform, or unique ministry, pero minsan tinatawag tayo ni Lord sa mga bagay na nasa paligid na natin. So, be observant, makinig tayo, makicommune tayo sa Holy Spirit. Ganon din sa mga kagapay nating may kapansanan. Last year, 2020 as well, daming kwento of PWDs losing opportunities, losing jobs, and losing heart, nati-discourage din naman talaga sila. Lalo na kapag may kapansanan ka, parang doble ang dagok ng buhay, ang burden ng life sa'yo. Pero ang ganda na ng wisdom from Pastor Alex. Tingin ka lang, manimpalataya ka lang that God is with you. At dahil doon, tingin-tingin ka lang, baka may opportunities na pala for the new year si Lord para sa'yo. At maging tulad ka ni Pastor Alex, one thing led to another. Umuwi sa Pilipinas, napunta ng Zambales, namundok, nag-ministry sa mga taga-Zambales, di ba? Parang, I don't think Pastor Alex planned that. I don't think meron siyang game plan, di ba? Wala, di ba, Pastor Alex? Wala, hindi ko talaga plinano yan. Feeling ko nga, nagdagdag ako ng bigat sa buhay eh. Pero, of course, when you are in the will of God, I mean, things are better. I believe with all my heart na things are better now. Amen. I like that. When you're in the will of God, things are better. And isa nga sigurong nakita mo, Pastor Alex, and recently, dahil sa ating recent conversations, nakita mo rin yung plight ng mga katutubo, in particular yung plight ng mga may kapansanan. Pero bago ko dumako sa mga may kapansanan, I'd like to focus sa mga katutubo nating Aita, sa mga nabanggit mong different tribes na na-encounter mo sa Zambales. Paano ba, I'm sure na pag-uusapan to ng mga missionaries in the past. Pero for you, in your perspective, ano ang challenge at opportunity pag nag-minister ka sa katutubo o sa mga indigenous peoples? Actually, maraming challenges dun, no? One thing is that kung sino-sino na rin yung mga naka-influence sa kanila eh. So, it's hard when you are trying to put in new wisdom. So, pagdating sa mga experiences nila, sabi ko, wala akong pinapangako sa inyo. So, kung ano lang yung pupwede nating gawin, that's what we will do. Also, sabi ko, hindi ako aasa sa support ng mga foreigners. I'm sorry to say, pero most of them are expecting to have supports or support from the foreign people, foreign countries, na they will be paid or whatever. Sabi ko, no, I can't do that. Because one thing I know is that it is God who supports you. It's not gonna be me, but it is gonna be God. Though we will try our best to help you in many ways. So, unti-unti, nag-open ng Panginoon ng mga doors. Kunyari, pagdating sa farming, sabi ko, we start farming. Kasi yun naman talaga ang nature ng buhay nila dun eh. So, ang ginagawa natin, we try to support them pagdating sa farming. Humahanap din tayo ng mga tao dito sa Manila who will buy their crops. Meron kaming, we called that program Aita-NIM. So, Aita-NIM. So, yung mga crops nila, bibilhin natin sa kanila ng supposed to be mas mataas na presyo compare sa mga traders na pumupunta doon.
And then pagdating dito sa Manila, we sell it here sa Manila kung sino man yung mga pwedeng bumili. Like their mangoes, their kamote, and other things. Livelihood projects like yung paggawa ng mga tinatawag nilang kulong-kulong, yung mga services. So yung mga ganung program, yung nakakatulong sa mga katutubo. But at the same time, it is challenging because ang dami nila na ring experiences, ang dami na nilang alam. And halo-halo na kultura from the Anitos to the ways of the Western countries and to the Koreans. And so you just have to go with the flow. Like what you said kanina, you just be sensitive with the Holy Spirit and see what God is telling you to do and what God is asking you to tell these people and how you will run His church, His kingdom. Iba-iba naman kasi yan eh. Iba-iba ng approach minsan. Not because we're doing this in Sampaloc, we will be able to do this in Zambales. One time nga example lang, nag-preach ako. Sabi ko, God is so good. Sabi ko, kapag humingi ba kayo sa Diyos, sabi ng Bible, bibigyan kayo ng ahas. Nagsigawan ng amen, tuwan-tuwa. Kasi ulam nila yung ahas eh. Diba? So parang sa kanila, iba yun eh. Iba yung kultura dun eh. We are happy to receive snakes. So yun lang mga challenges. It's a totally different approach, but I think God gave me the wisdom to be able to really get along with them and understand how they deal with their lives. Bigla tuloy ako napaisip, paano mo kaya kinukwento yung story ni Adan Eva at ahas sa kanila? Baka inisip nila, blessing pala ni God na pinarusahan yung ahas, nagkaroon kami ng tanghalian. But kidding aside, tama si Pastor Alex, talagang iba. Hindi, kahit sabi mo galing Maynila ka, hindi ka naman galing ibang bansa, Pilipino ka rin naman, pero yun nga, may mga culture at subculture. At ang challenge siguro sa mga katutubo natin, naghalo-halo na, baka confused na nga, po. At the same time, hindi, nahirapan na sila integrate dito. So, by being there, by being sensitive to the leading of the Spirit and by showing compassion, matutulungan talaga natin sila. And now, madako ko, Pastor Alex, sa mga kababayan natin, katutubo nating may kapansanan. Ano ba ang situation ng mga katutubo nating may kapansanan dyan sa Zambales? Ano mang nakikita mo, usually ang kapansanan nila at paano sila nabubuhay in such a place, kabundukan at sa kanilang lifestyle? Okay. May mga ilan na tayong na-notice na talagang may kailangan ng tulong o special needs. Pero ang hirap maka-infiltrate or makalapit ng husto sa kanila because they kept them in their houses na minsan hindi mo ina-expect na meron palang may kapansanan dun sa loob ng bahay. Ang ganda nung lapit sa'yo, hello, ganyan. Pero meron palang isang nandun sa loob ng bahay na nagdurusa. Siguro hindi ko alam if it's their culture na hindi na ikinakahiya yung may kapansanan or I guess it's almost everywhere, lalo na kapag ka hindi educated o hindi alam kung ano yung dapat nilang gawin. For them, it is a burden. And it's kasi dito nga sa Kapatagan, hirap na how much more doon sa bundok. 'Di ba? Minsan pag hindi mo rin pwedeng bigyan ng wheelchair. Bakit? Lahar nga yun Bulubundukin nga yun. Anong gagawin nun? Pinapasan lang nila. So, pagdating sa mga challenges na ganyan, sobrang hirap at sobrang medyo talagang, yung mga bahay pa naman hindi dikit-dikit. Ang mga bahay doon, from this mountain to the other side, o doon sa paanan. Meron nga tayong cases doon na dapat mapupuntahan ko. 2 siya. Kaya lang hindi na mapunta-puntahan kasi yung travel mo hindi naman din ganun kadali. You have to cross the Lahar to get to their places. So, yun, medyo madami-dami. I believe, so far,
with location, siguro 10 na rin siguro yung mga nakita ko may kapansanan talaga doon na kailangan ng tulong. And I'm sure there are more. Pag tagtanong ka kasi, tinanong mo, meron bang may kailangan ng tulong dyan na may kapansanan? Minsan ayaw pang sabihin na meron eh. Diba? So, hindi ko alam kung bakit gano'n. Oh, it's good to explore that, Pastor, kasi again, sa Pilipinas, I think as a culture and also in different cultures within our culture, meron talagang ganyang parang hiya pagdating sa kapansanan, kinahihiya ang kapansanan. And siguro talagang Jesus was reflecting wisdom nung panahon niya, nung sinabi ng mga disciples niya na kasalanan ba to nung magulang niya kaya siya bulag sa John chapter 9. And Jesus was addressing culture that time na yung paniniwala nyo kasi minsan makitid, minsan akala natin pinaparusahan lang tayo ng Diyos o may kasalanan tayo kaya ganyan. Pero kita natin dito malawak na pananaw pala ito across culture sa mundo, itong hiya. And I pick from you, Pastor, na kahit ikaw minsan nire-reflect mo, hindi ka pa ganun ka-sure saan nanggagaling ito. Ano ba para sa mga katutubo natin sa Zambales? Ano ba sa kanila ang vision of wellness at vision of a human being? Ano ba ang tingin nila sa yung pagkatao natin? Baka kasi konektado yung mga bagay na yun. Ano napapansin mo sa kanila? I think pagka okay ka, makakapagtrabaho ka. Diba? For a person who are well-being is the one who will work in the field. Ikaw is disabled, how can you work in the field? How can you hunt for food? Kasi meron pa rin sa kanilang nag-hunting, no, ng mga baboy ramo, usa, or things like that. Kung ikaw may kapansanan, hindi ka makakapunta talaga doon. And pag sinabi mo makakapunta doon, ilang bundok yung lalakarin. So pabigat ka para lang makasama ka sa ganon. Another thing siguro, yun nga, hindi ka makapaghanap buhay. And nandun ka lang sa bahay, nagiging sorry pero parang gano'n, pakakainin ka lang and dadamitan, minsan hindi na nga dinadamitan eh, diba? Yung damit niya hindi na nalalabahan, same clothes every day. So I think yun yung isa sa mga nakikita ng mga tao dyan, pabigat at walang silbi. Napakalungkot, Pastor, na totoo yan. I mean, without having to whitewash and cover up terms, minsan ang tingin ng iba sa taong may kapansanan ay pabigat, palamunin, or English, a burden. And tama sinabi mo, para sa isang kulturang nabubuhay lamang sa yung subsistence sila, tipong magtanim, mangahoy, maglakad-lakad, pumasyal-pasyal, maghunting. Ang hirap nga naman, talagang mapapaisip ka ng ganun. At nakakalungkot. At again, hindi lang to sa mga katutubong Aita, I guess laganap ito sa mundo, na meron pa rin ganun pagtingin. Taong kapansanan, tao po na pabigat o parang palamunin, which is napakasad, na kahit sabihin mo sa mga medyo mas progressive, quote-unquote, mas progressive na mga lipunan, may kanya pa rin stigma sa mga taong may kapansanan. And so, Pastor, mabalik ako sa yung realizations, kasi tingin ko hindi rin aksidente na pinagtagpo tayo ng God is Able at ng mga churches sa Zambales. Yung mga recent na gawain natin dyan, anong mga ini-impress sa'yo ni Lord kung paano natin pwedeng mas ma-minister itong mga persons na may kapansanan dyan sa Zambales? To be honest with you, Brother Paulo, namulat, na-open din ng Panginoon yung wisdom. And I think na nung one time na dumalaw kayo doon and dinala ko yung isang may kapansanan doon. Actually, anak pa ng pastor yun eh. Sabi ko doon sa pastor, dali mo yung anak mo . Pumunta siya, hindi niya dinala yung anak niya. So, sabi ko, hindi, dadalhin natin. Susunduin ko. Sabi niya, kasi hindi po pwede sa motor, pastor, malalaglag, ganyan. So, sinundo natin. Nung una, akala nila hindi magre-response ng ganon. But he responded and he was so thankful na tinutulungan natin siya. Talagang iyak siya ng iyak. Yung tatay, naramdaman din niya na yung anak niya nakakaintindi. Akala kasi nila for the longest time, wala, hindi naman niya naiintindihan yung mga nangyayari. Hayaan mo na lang siya dyan eh.
So I think na-open yung isip ng marami sa mga katutubo na parang kailangan nating mag-focus din sa mga ganitong may kapansanan because first of all, sabi ko nga, kagaya nung natutunan namin sa iyo, ang Panginoong Jesus nung dumating sa lupa, nung dumating sa mundo, isa sa mga ministry at priority ng Panginoon ay yung may mga kapansanan. Yung mga bulag, yung mga hindi nakakalakad, 'di ba? Yung mga taong kailangan ng tulong. And God specifically mentioned that. At ibinilin ng Panginoong Jesus sa kanyang sa ating lahat na to love the orphans, to take care of the sick, take care of these people. Because the heart of God is close to them. Yes, we focus so much in the ministry, in doing all of these things, but we forgot that there are people who are really in need. And we need to pay really close attention to them. So, yun. I think sa biyaya ng Panginoon, I think the ministry of God is able dahil marami sa amin ang namulat ang mata in focusing also and not forgetting those who are people with disability in that area. They may not be so many. There may be just a few of them, but they are important in the eyes of God. So, salamat sa God is able for partnering with us. At salamat, Pastor, for being such an open-minded and open-hearted pastor na nakikinig at nakakaunawa ng ganitong panawagan ni Lord. I like yung sinabi mo towards the end. They might not be many, and alam ko ang mga churches right now, different ministries and groups, naka-survival mode dahil sa pandemic. And so, hindi naman aksidente, we'll talk about numbers, we'll talk about resources, we'll talk about what's practical and what's effective. Again, iba-ibang definition na effective. Pero minsan, sa ating survival mode, sa ating kagustuhan na buhayin ang ministry, nalimutan natin si Lord pala ang bubuhay sa ministry. At nalimutan natin, ano ba mahalaga sa puso ni Lord? Ang mahalaga sa puso ni Lord, kung napapahinggan po natin, sinasabi ni Pastor Alex, ay mga tulad po ng mga may kapansanan, ang marami hong mahihirap, ang mga taong nasa laylayan at nakalimutan po sa ating lipunan. Sila po yung sinadya kong puntahan ng Panginoon And I think Jesus was not so concerned about malaki ba ang church ko. In fact, ang kanyang inner circle, 12 disciples, isa doon, traidor pa. So kung tutuusin, kung logistics, effectivity at practicality lang, I think though mahalaga yun, hindi yun ang number one priority. Puso talaga at kalooban. Yung sinasabi ni Pastor Alex, the kingdom of God talaga mentality na sana unahin natin, especially na I believe the churches of the Lord are given a fresh start this new year. This new normal ministry. Sana, as we talk about plans for ministry, strategies, what's effective, what's best, unahin natin what is the heart of God and what is the will of God. And I praise God for Pastor Alex Revelation Church, sila Pastor John, sila Ma'am Monique, at mga kasama po nila for being such open-minded, open-hearted. At kita to sa Revelation not naman to lift benches, pero your generosity, your service towards the poor, for example, the urban poor sa Manila, talagang testimony lang po kung paano nyo pinakinggan ang puso at pagtuturo ni Lord. So, I'm actually looking forward, Pastor Alex, ano mga pwedeng gawin ni Lord sa ating mga natutunan this year. Kung sa livelihood, meron kong naisip na ay tanim. Ganda ng term, ay tanim. Baka para sa may kapansanan, may ay takbo. Di ko na, I'm sure you're better at thinking of catchphrases, Pastor. Pero, moving forward to 2022, as we broaden our ministry and deepen our ministry sa Zambales, ano tingin mo ang mga needs ng may kapansanan dyan at mga kaagapay natin sa Zambales na siguro mas pwede natin mapagtuunan at mabigang pansin din? I think first of all, ang kailangan education. Maturuan ng tamang pamamaraan kung ano yung mga dapat gawin, kung paano i-approach, paano na mapupuntahan palalo at makakausap yung mga kamag-anak, mga mahal na sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Yun, number one, to educate them.
Akala kasi nung iba, pag provide mo na yung kailangan nila, kunyari yung wheelchair, okay na yan. Hindi eh. Akala ko din dati ganon, but I thank you guys for educating us na this is not how it's gonna work. So kailangan talagang maturuan muna at ma-educate muna sila. Pangalawa is yung commitment ng mga taong nandun, commitment ng mga pastors, commitment ng mga talagang handang tumulong, kasi it's not gonna be easy. You cross those mountains, you cross the lahars, you cross the rivers just to get to them, just to get one person and help that one person. At dito mo masusubok yung sinasabi ng Bible, yung ginawa ni Jesus, leaving the 99 just to look for that one person. That is not gonna be easy. So the commitment to do it has to be in the team. So yun, support, of course, hindi naman madali ang there's always a cost for that, and siguro yun yung pinaka least na lang, but then all of that will must be in the needs of the ministry na nandun sa Zambales. So I agree. Yung commitment talaga na nabanggit mo, Pastor Alex. I like that you cited the passage that Jesus, the Good Shepherd, sought out the naligaw na isa. And sabi mo nga, in doing so, it's not gonna be easy kasi most likely yung naligaw na tupa nasa bundok o nasa bangin. Kaya naligaw dun, masyadong adventurous at playful. Napunta sa bangin. It's dangerous, it's risky. Kung tutuusin, again, kung practicality lang sa ministry, parang high risk, low reward type of ministry ang sa may kapansanan. But actually, pag-isipan natin mabuti, nandun hinanap ni Lord yung isang tupa So there must be something about our commitment that also reaches out to the one na naligaw or those na medyo nga hindi ho binibigang pansin sa ating lipunan. I also like to highlight what Pastor Alex said, education. Akala ko rin, Pastor, before joining God is Able, akala ko parang mag-dole out ka lang, bigay ka ng relief pack, bigay ka ng wheelchair, okay na. But actually, now that we see the bigger picture of the Lord, instrument lang pala yun. Ang wheelchair, ang relief goods, ayuda, relief, lang yan, instrumento lang, kaparaanan lang ni Lord yan tungo sa isang mas deeper work in their lives and broader ministry. So I'm praying na yung mga tinanim natin ng 2021, Pastor Alex, in partnership with you and the wonderful people sa mga pastor natin dyan sa Zambales, lumalim at ma-nurture ni Holy Spirit at talaga mamunga ng life transformation. And tama, sabi nga ni Pastor, education is important, that hindi lamang sa pananaw sa ministry, pati practical wisdom pagdating sa skills, sa assistive devices, issue of mental health, counseling. Akala natin madali, kahit tayong mga pastor, sobrang minsan confident mag-counsel, pero yun nga, minsan tayo kulang din sa kaalaman sa pinagdadaanan ng kausap ko. At na-mention mo na may kahihiyan or may stigma, particularly sa mga katutuban natin. Paano ka ba mapapasok yung mundo na yan? Yung pinanggagalingan nila? Lot of things na kailangan matutunan ng church, and kaya nga tayo may bagong taon, Pastor, para ma-explore itong mga bagay na to. So, as we wind up our conversation, Pastor, ano mga hopes and prayers mo para sa mga katutubo natin at mga PAD natin sa Zambales? Anong parang gusto mo makita for them in the coming years? Siguro for the 2022, first of all, I want the churches, the pastors, to be more sensitive in the voice of God, and of course, yung passion to continue to reach out for the lost. Sabi nga natin, kahit na yung nag-iisang soul doon sa pinakadulo ng bundok ay maaabot natin. My prayer for the pastors and for the workers of the church is that to really respond to the Great Commission, to reach out for the lost, na every tribes, every tongue will confess the name of the Lord Jesus, and walang pipiliin, walang kakatakutang
challenges and just gonna be doing the will of God. So yun lang naman siguro ang sabi nga this might be we believe that this generation is the generation that will really fulfill the Great Commission na reaching out for the lost in every cause, diba? So I think we're almost there to the fulfillment of God's commission dun sa mga Christians. So, yun. I like it what you said, Pastor. The Great Commission is make disciples of all the nations, including the nations in the mountains, including the nations sa mga indigenous people groups. Every nation, lahat ng nation sa Luke chapter 14 ay makasama sa great feast of the King. At I pray that you are speaking prophetic wisdom, Pastor Alex, that this generation will really not just step up but talaga breakthrough in terms of the Great Commission to all the nations, at least dito sa Pilipinas, every tribe, every province, every dialect, magkaisa tayo, hindi lamang sa eleksyon, magkaisa tayo po bilang isang bansa under God. Ayan, yun yung tingin ko magbabago ng Pilipinas at mag-aangat ng buhay-buhay natin. Siguro on a more practical note, maybe there are pastors listening to this, church workers listening to this, at na-inspire sila sa kwento mo, Pastor Alex, at naisip nila, ang hirap kasi, ang hirap maging pastor sa isang minority group, sa katutubo, given the logistics, the resources. Sana all, baka yun ang wini-wish sila, sana sila din magkaroon ng ganong klaseng courage at ability. Ano advice mabibigay mo sa mga pastors who want to stretch themselves this year and really want to be faithful to the Great Commission, and they know there's going to be a challenge. They're seeing challenges, maybe in urban poor communities, maybe in the provinces, maybe in the mountains, maybe in OFW ministries, wherever they're planted by God. May kanya-kanya challenge tayo so gusto nila masana all maging Pastor Alex sila with their courage, with their commitment. Paano ba nabigay ni Lord sa iyo yung ganyang klaseng tapang at ganyang klaseng go attitude? Baka pwede mo naman tayo bigyan ng advice, Pastor. Okay, sa mga pastors, wow. Sa mga pastors po, isa lang po ang natutunan ko talaga dito, to enjoy the ride. To enjoy the ride pagdating sa ministry. Kasi, we all know it's not gonna be easy. Laging sinasabi sa akin yung financial. Laging sinasabi sa akin ang hirap, ganyan. But if you enjoy the ride, you enjoy it every day, hindi tayo living by the book na parang kailangan ganito, kailangan ganyan. Even the Lord Jesus, hindi nga siya nabuhay by the book He just walked on earth according to what God the Father wants him to do. So, minsan kailangan mo lang mapakinggan yung sinasabi ng Panginoon, how you will minister and how you will run your church. Diba? Hindi mo kailangan mag-by the book. I-enjoy mo lang yung buhay. And, eto, isa pa, yung mga pastor namin doon laging umaasa. I'm sorry pero yung pinaka-latest na mga support kasi nila came from the Koreans, Korean ministers. So laging ine-expect na may darating from the support, ganyan. Sabi ko, hindi yan. Ang kailangan yung i-expect ay yung support ng Panginoon sa inyo. God will provide for your need. Hindi yung mga taong yon. Hindi yun ang dapat mong asahan. Asahan mo palagi yung Panginoon. When you have a vision, when God put visions sa pastor, ang kailangan mo lang gawin, yung vision na yon ay gawin yung pinagagawa ng Panginoon. And then, you ask Him, saan ako kukuha ng resources? Kasi, pag tinignan mo muna yung resources at tinignan mo, ito lang yung resources ko Lord, ito lang yung pwedeng gawin. Then, hindi mo na i-apply yung sinabi niya na there is nothing impossible to God. All things are possible. Lagi nating titingnan kung ano yung pinagagawa ng Panginoon sa atin, and then, let's look back and say, Lord, saan ko kukunin yung resources? Sa Kanya ipoprovide yon. And then, everything is possible.
Ayan, talagang fighting words mula kay Pastor Alex kasi yun yung hope natin eh. Yung hope natin hindi na depende sa atin or sabi nga sa resources natin or sa limitations ng tao. We have hope that comes from God. We are God's ambassadors. Talagang called to the Great Commission of the Lord. Ganda lang na inspiration ni Pastor Alex sa atin na subukan naman natin. Baka mamaya kasi hindi lang kasi natin sinusubukan. Hindi natin na-stretch na yung faith natin. Masyado na siguro tayo nasanay, naging komportable o na-discourage ng panahon na to. But let's stretch our faith. And sabi nga, ang hope ay katambal yan ng faith. Kung may pananampalataya ka, may pag-asa ka, stretch ba natin. Subukan mo lang. Si Pastor Alex, hindi naman superhuman po yan. Flesh and blood din po siya. Marami din pinagdaanan. But he followed the Lord. He listened and submitted to the leading of the Holy Spirit. Ganon din sa atin mga pastors. At sabi nga po niya, huwag tayo tumingin sa mga tao. Amerikano, Koreano, anyong asayo po sa mga Koreano natin nakikinig nito. Huwag tayo tumingin sa kapwa natin tao kasi limitado lang po din yan eh. Higitan natin tumingin tayo sa Diyos at tumingin tayo sa halimbawa ni Jesus Christ. At unahin natin, tama, sabi ni Pastor, unahin natin yung vision. Pag malinaw ang vision mo, susunod ang resources. And I guess ito rin yung encouragement sa mga persons affected by disability. People living in discouragement, people who think that they don't have hope. If you have Jesus in your life, you have amazing hope. And why don't you practice that hope? Why don't you try lang this new year to stretch that hope into new horizons, opportunities, challenges, and opportunities na baka tingin mo hindi mo kaya. Pero si Lord naman talaga. Huwag ka tumingin sa'yo, huwag ka tumingin sa ibang tao, tingin ka lang kay Lord. Nothing talaga is impossible with God. And I would like to encourage persons affected by disability to stretch our hope. Itignan natin saan tayo dadalhin ng pag-asa natin kasi si Kristo naman, Diyos naman ang ating pag-asa. And baka maging Pastor Alex din kayo. Kahit may kapansanan kayo pa ang mauna sa bundok, kayo pa ang mauna sa tabing dagat. Amen. Kayo pa talagang mag-fulfill ng commission ni Lord. Sabi nga namin sa God is able, we are praying for the days that ang mga worship leader natin naka-wheelchair. Ang ating mga pastor ay bulag. At ang mga ushers natin at mga nagka-counsel po ay mga taong dumaan din po sa mental at emotional disability or conditions. What a vision of God's kingdom. And so, as we conclude, Pastor Alex, I'd like to give you po the opportunity to pray para ho sa mga nakikinig sa atin and pray also para sa mga may kapansanang nakikinig nito that Jesus may become their hope this new year. Okay, let's pray. Father, we thank you for this opportunity, and we thank you, Lord, for bringing this flock and these leaders and this chance, Lord, that we will be able to pray kahit na hindi namin sila kasama ngayon, but they are listening. Salamat, Lord, for this platform na kami ay makakalapit sa iyo at we can give hope and a new vision for the year 2022. Lord, dalangin namin na yung mga kapatid namin na nawalan ng pag-asa, yung mga kapatid namin na nakikipaglaban sa hirap ng buhay, nakikipaglaban, Panginoon, sa mga dumating na problema sa kanilang mga buhay. Dalangin ko po na gamitin mong patuloy ang programang ito, gamitin mo ang mga pastor, gamitin mo ang mga leaders, Lord, gamitin mo ang church mo to bring hope to the people. Lord, dalangin ko po, lalo-lalo na yung mga pastor namin, yung mga handang makipaglaban, Panginoon, para sa iyong kaharian. Dalangin ko po na patuloy mong palakasin, patuloy mong bigyan ng wisdom, Panginoon, at patuloy na ituloy yung sinabi mo, Panginoon, at yung iniutos mo sa amin na ibahagi ang iyong salita at to disciple more people sa bawat sulok ng mundong ito, sa bawat sulok kung saan mo man kami tinawag. Kung sila man, Panginoon, ay nasa isang maliit na baryo, nasa maliit na sitio, dalangin ko po na gamitin mo sila doon upang maabot ang bawat kaluluwa. Nang sa ganon, sa iyong pagbabalik, ay walang maibabato sa amin na hindi namin sila binahaginan ng iyong salita. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy mong gamitin ang bawat isa. Kahit na, Panginoon, yung merong mga disability, yung hindi makakalakad ay gagamitin mo para maabot yung mga taong nasa malayong lugar. Yung mga taong may kapansanan, Panginoon, ay makakapagbahagi ng iyong salita, makakapag-lead, Panginoon, ng worship. Lord, salamat po. At dalangin namin patuloy ang aming bansa na
ngayong 2022. Lord, we are facing a great division sa bansang ito dahil, Panginoon, sa eleksyon. Dalangin namin na ang bawat anak mo ay magkakaisa na patuloy, magkakaisa, Panginoon, na itaas ang iyong pangalan. Hindi itataas yung mga tao na tumatakbo lamang para sa kanilang sariling kapakanan, kundi bagkos yung mga anak mo, Panginoon, ay magkakaisa, iboboto yung tao na magtataas ng pangalan mo at mag-aalaga at magbabantay at puprotekta, Panginoon, sa iyong kingdom sa bansang ito. Lord, dalangin namin muli ang ministry nito ng God is Able na patuloy mong ang pagpalain at patuloy pang maabot ang bawat sulok din, Panginoon, ng bansang ito. Muli, sa iyo, Panginoon, ang kapurihan at pasasalamat sa pagkakataong ito. Sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, Pastor Alex, at napakagandang panalangin po para din sa bansa ho natin. Ano po na talaga sana po we become one nation under God, that we may have the heart of God and His kingdom will be realized. What a wonderful New Year prayer for each and everyone. Pastor Alex, bago tayo magpaalam, meron ka bang nais batiin o imbitasyon na nais ibahagi para sa mga nakikinig nito? Well, muli po, maraming salamat sa God is Able, and if you are in Zambales and maybe we can help you, po pwede po yan, just reach out po. Pwede nyo naman akong i-message sa Facebook Messenger. You can search for Alex Ruelo. And then maybe if you are here sa Sampaloc, Manila, ang church po namin dyan ay nasa may corner ng Mindanao at Panay, the Revelation City Church. If we can help you in any way, and if you are looking for a church where you can worship, pwede po kayong pumunta sa aming church. You can join us as well. So, yun po. Maraming salamat. And pagpalain po kayo ng Panginoon. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Alam ko naman pinagpala na tayo. We are highly favored tayo, mga mananampalataya. And so, may God bless the works of your hands. May God bless each and every one of us. Maraming salamat, Pastor Alex. And looking forward sa mga trips natin. Sana nga talaga hindi na talaga sumipa itong virus na ito. And we're praying talaga that doors will open and we'll be able to frequent Zambales to see the people there. Napakaganda. Yung kinukwento mo na bata na sinundo, na nag-tricycle, sinundo ninyo, na nabigyan siya ng wheelchair nung day na yun. Yun ba yung naulan na araw doon sa center sa bundok? Ang ganda nung ngiti nung bata, actually young man. Ang ganda nung ngiti niya. And so, yun pa lang talagang kita natin, iba mag-reward si Lord sa faithfulness. Sobrang ganda nung ngiti ng mga taong nabibigyan natin nun. And I'd like to invite other churches of the Lord Jesus Christ, pastors, church leaders, workers, maybe faith-based groups listening to this. If you'd like to journey with us and kasama si Pastor Alex, if you'd like to connect with us and have the wisdom that God has impressed sa atin, but also have the heart and ministry that the Lord wants for us. Just send us a private message sa ating Facebook page. That's God is Able International Foundation Inc. At may sasagot naman po sa inyo dyan. And just say that you wanna have an online meeting, you wanna have a coffee shop meeting. Ako, habang nagbubukas po ang mga pintuan, sawa bukas din ang puso natin for things like this. Again, maraming salamat, Pastor Alex, for your life and for the ministry of the Lord. Natapos na ang isang oras, mga kagapay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po ang programang God is Able, serbisyo para sa mga PWD. Tayo po muli ay napapahinggan sa Facebook Live. Huwag din ho natin kalimutan na sa YouTube channel tayo ng 702 DZAS at binabati natin ang mga nanonood sa channel 185 sa GCTV. Kami ang programang God is Able, laan ay katatagan at sana nga po talaga sa bagong taon, amazing hope, pag-asa sa mga Filipino PWD. Muli ako si Brother Paulo Sanchez. This year, makita natin from disability, God's possibilities are always there. God bless you po. We love you. God is able. From disability to possibility.